Sa previous episode, si Mimo ay isang batang palaging sinasaktan ng kanyang ama-amahan at lumaki siyang may trauma. Dahil sa pangyayari na natiling mabait si Mimo at tinutulungan ang mga taong inaapi, kaso lang sa isang pagkakataon ay bigla na lang silang nasummon sa ibang mundo. Ipinatawag sila para gawing bayani at inisa-isa silang sinalang para malaman ang kakayahan na taglay nila. Namangha ang Diyosa dahil sa marami ang malakas na kandidato ang kanilang nasummon. Puwera lang kay Mimo na nakita ng Diyosa na siya ay mahina at agad na itinaboy siya at iniwasan ng lahat, pati na ang taong niligtas ni Mimo ay sinabihan siyang walang silbi at mahina. At sa pagpapatuloy, si Mimo ay kinuha ang mata ng Devourer at inilagay ito sa pintuang papunta sa labas ng mga guho at bago siya umalis magpakailanman, nagpaalam siya sa lugar na nagpapagising sa kanyang tunay na sarili. Samantala ang mga estudyanteng malaya sa simula ay gumagawa ng pagpapa-level up sa kanilang mga kakayahan sa loob ng komportableng lipunan, ang iba pang mga estudyanteng nahila sa mundong ito ay nangangaso ng mga halimaw at demonyo sa kagubatan. Si Karare Tokuto, na kilala sa kanyang Dragon Burst ay namumukod tangi sa grupo at umabot na sa level 18, gayon din si Yasuo ay natutuwa sa pagsusunog ng mga kaaway at ipinapakita ang personalidad na dati nakatago sa kanyang mahiyain at duwag na ugali. Gayunpaman, malinaw na hindi lahat ay umaangkop sa magulong mundo na ito at isa sa mga nahihirapan ay si Kabato at siya ay nasa sulok. Hindi siya komportable na mag-explore sa mapanganib na kagubatan at habang patuloy na sinisindihan ni Asugi ang apoy sa bawat pagkakataon gamit ang kanyang mga tuso na salita, itinuturo ni Asugi na ang klase ay malamang na mahahati sa dalawang grupo dahil puno ito ng mga egotistical at makasariling tao. Upang lalong mahikayat niya ito, ang bawat estudyante ay nakatanggap ng ranggo mula E hanggang S, na lalo pang nagpapalakas sa damdaming ito ng pagkakabukod at gayunpaman, sa kabila ng kanyang ranggo ay umaasa si Asugi na sasali si Kabato sa kanyang grupo kapag naganap ang paghahati, dahil tiyak na hindi iimbitahan ni Kaharu ang isang rank D sa kanyang koponan at ang Tako Sisters ay dapat laging magkasama. Dagdag pa niya na sila ay tiyak na mamamatay rin at nang marinig na nasa panganib ang kanyang kaibigan, nataranta ang inosenteng batang babae at nahulog sa mga manipulation ng kanyang mga kasamahan, na pinapanatili siya malapit para sa mga hindi kagalang-galang na dahilan. Sa pag-aangkin na hindi magagamit ang unang mga pagpipilian ni Kabato, lalo pang ikinulong ni Agi si Kabato sa kanyang bitag at upang formal na ipakilala siya sa grupo, ipinapatay ni Agi si Kabato ng isang nilalang upang maipasa ang pagsubok ng Diyosa at kung hindi ay mararanasan niya ang kapalaran ni Mimo. Sa takot ay sinasan tabi ng batang babae ang kanyang kawalang malay, siya ay pumikit at pinatay ang nilalang at pagkatapos ng ritual ay inihayag ng pinuno ng grupo na may bagong miyembro, siya ay napaluhod at umiyak si Kabato at iniisip ang kanyang kaibigan na itinapon sa Wasteland of Discard. Ang mga alaala niya kay Mimo ay isang mabait at matulungin na bata at iniisip niya na patay na ito, sinisisi niya ang sarili sa walang nagawa at ganoon din, nagising si Aka na nasugatan mula sa suntok na tinanggap niya mula kay Vicious at pinagluluksa ni Sego ang kapalaran ng kanyang kaibigan. Kaso hindi tulad ni Kabato ay hinarap niya ang Diyosa upang gumawa ng aksyon. Nang harapin ay nagkukunwaring malungkot at umiyak ang Diyosa sa harap ng estudyante, sinasabing sinunod lang niya ang batas nila kaso iginiit na wala ng oras para sa luha, lalo na para kay Aka dahil habang siya'y natutulog ng nakaraang ilang araw, sumabak ang mga estudyante sa isang pagsubok upang patayin ang isang halimaw. Sa katunayan ay marami na ang nagpakita ng kawalan ng kakayahan at nadiskwalipika. Habang nagkukunwaring umiiyak ay sinabi ni Vicious na kinakailangan ng batas na kung saan ang mahina ay dapat alisin, galit na galit si Aka at hinamon ang mga pamamaraan ng Diyosa na sa pagkakataong ito ay tinanggal ang kanyang maskara at tumawa sa kapangahasan ng tao. Ayon sa kanya, ang mundo ay puno ng mga taong may mga walang batayang opinyon, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na ang mahina ay dapat itapon at dahil si Vicious ay nagtitiis lamang ng mga ranggo ng mga estudyante, si Aka ay nangakong tuparin ang kanyang tungkulin upang punuan ang mga hindi nakapasa sa pagsubok upang matigil ang mga itinatapon. Sa kabila ng panunuya ay tumugon si Vicious na inaasahan niya ang wala ng iba pa mula sa isang ranggong S, iniabot ang kanyang kamay upang selyuhan ang napagkasunduan at sa wakas, sinabi ng nilalang na mataas ang kanyang expectation mula sa mga tao at nasigurado siyang alam na niya lalo na matapos ang pangakong kanyang ginawa. Habang natatapos ang pag-uusap at lumabas si Aka sa silid ni Vicious, ramdam pa rin niya ang lamig ng kanyang mga kamay at samantala ay tumatakbo sa kagubatan sa paligid ng Wasteland of Discard,
isang misteryosong batang babae ang nagsisikap tumakas sa kanyang mga tagasunod. Kabilang sa kanila sina Maggot's Blade at ito ang Sword of God Ashura, ang kakaibang demonyong si Joban Singay at ito ang Super Force at si Zaraj Fard at ito ang Pangil, magkakasama ang apat na ito na bumuo ng Sacred Watchers at hinahabol ang batang babae na tinatawag nilang Princess. Habang nasasanay sa liwanag ng araw pagkatapos ng mahabang panahon, binuksan ni Mimo ang kanyang status menu at napansin na ang kanyang mana points ay higit na mataas kaysa sa karaniwan, hindi tulad ng iba pang stats niya. Kaso ang gusto niyang kumpirmahin ay kaya niyang mag-paralyze ng kahit anong bahagi ng katawan sa kanyang kagustuhan, bukod pa rito ay nakita niya na kaya rin niyang kanselahin ang lason o gawing hindi nakakamatay at gamit ang kaalamang ito, binabalak niyang mag-eksperimento ng mga teknik sa ilang halimaw sa daan subalit una ay kailangan niya ng espada at isang kasama na magtatanggol sa harapan. Habang iniisip ito ay nakita ni Mimo ang isang grupo ng mga slime na sinusubukan na patayin ang isang mas maliit na slime, inisip ng tao na hindi kakayanin ng maliit na nilalang ang grupo, ngunit sa kanyang sorpresa ay nagawa nito at napalayas ang mga umaatake. Sa sandaling iyon ay nakialam ang batang lalaki at pinaparalisa at nilalason ang lahat ng slime, pagkatapos gawin iyon ay napansin niya na mula noon ay maaari niyang baguhin ang mga setting ng kasanayan upang gawing hindi nakakamatay ang lason. Halimbawa pagkatapos subukan ang lahat ng posibilidad na gusto niya, kinansela ni Mimo ang mga negatibong estado at pinakawalan ang mga slime kaso pinanatili itong paralisado at pagkatapos ay lumapit siya at humingi ng paumanhin sa hindi agad pagdating upang tumulong, bagaman maganda ring makita ang maliit na slime na ipagtanggol ang sarili laban sa grupo ng mga umaatake. Sinabi ito na inayos ni Mimo ang kanyang mga gamit at hiniling ang mini slime ng good luck kaso sa halip na umalis ay sumunod at lumakad ito sa kanya at pagkaraan ng ilang hakbang, napansin ni Mimo ang presensya ng nilalang ngunit binaliwala ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Nakikita ito, nagpumilit ang slime na kunin ang atensyon ng batang lalaki na pagkatapos ay napagtanto na ang slime ay hindi aalis sa kanyang tabi, marahil dahil tulad niya na isa ring nilalang na hindi nababagay saan man. Pabalik sa prinsesa, sa kabila ng kanyang pagtakas ay nararamdaman pa rin niya ang presensya ng Sacred Watchers at sa kanyang isipan, naghihintay ang mga Watchers na mapagod siya at iniisip niya na ganito ang paraan ng mga bayani sa pangangaso. Habang binabasa ang kompletong mga akda ng Forbidden Arts, natuklasan ni Ma'am Ori na ang slime ay maaaring magsilbing ikatlong mata sa kanyang likuran na maaaring maging napaka-useful sa mga ganitong pagkakataon. Sa huli ang pakikipagkaibigan sa nilalang na ito ay kanyang naging tamang desisyon. Binalik ang kanyang focus sa pagbabasa at binasa niya ang paglalarawan ng isang forbidden art na nagtuturo kung paano palakasin ang mga slime, pagkatapos ay inamin niya sa kanyang bagong kasama na siya ay nasa isang misyon ng paghihiganti at kung nais ng halimaw na magpatuloy sa tabi ng tao, kailangan nitong mag-adapt. Kung hindi ito sumasang-ayon ay kailangan nitong umalis ngayon at dahil hindi nagpakita ng pagtutol ang slime, pinangalanan ito ni Mimo na Piggy Marrow at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay at nararamdaman ng prinsesa na papalapit na ang apat niyang mga tagasunod, na pagtanto niyang hindi niya sila matatakasan kaya't gumamit siya ng mas intense na hakbang. Pagkatapos mabigkas ang incantation at gawin ang tamang mga galaw, tinawag niya ang spirit armor na kumapit sa kanyang katawan at pagkatapos ng teknik na ito, ang babae ay nakatayo ng matatag at naghihintay sa pagdating ng kanyang mga kaaway. Medyo malayo pa ay hinarap ng mga gwardya si Mimo at ininsulto siya ng may pangmamaliit. Iniutos ni Jeb na iwan ni Ma'am Ori ang anumang mahalagang gamit upang siya ay patawarin, ngunit nais ni Maggots na subukan ang talim ng kanyang bagong espada sa isang tao na walang planong mag-iwan ng gamit kahit sino pa man ang magpasya. Pinagmadali nito ang lalaki dahil malamang na nawawala na ng lahat ng lakas ang prinsesa. Sinabi ni Ashura na mas mabilis ang pakikitungo sa mga lalaki na nagudyok kay Jeb na magmungkahi na magdala na lang ng magandang babae mula sa lungsod, gayunpaman ay inamin ni Ashura na hindi na siya nasisiyahan matapos makatagpo ang prinsesa na nagbigay daan kay Zaraj upang putulin ang usapan, pinaalalahanan sila na sila ay binayaran upang magtrabaho. Sinubukan ni Maggots na subukan ang kanyang espada sa batang lalaki kaso pinaparalisa ni Mimo ang God Sword. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Ma'am Ori na gumagana ang kanyang mga kakayahan sa mga tao, maliban na lang sa Diyosa. Sa pagkasira ng kanyang sarili bilang isang walang kalaban-laban at desperado na bata, malamig na sinabi ni Mimo na ang mga lalaking ito sa kanyang harapan ay hindi kasing nakakatakot ng mga nilalang na hinarap niya sa mga guho ng discard,
Bagaman ang kanilang mali siya ay mas masahol pa kaysa sa mga halimaw at sa ibang salita, tinawag ni Mimo ang mga iyon na mga basura. Sumang-ayon si Piggy Marrow at ito ang kanyang slime. Inamin ni Mimo sa kanyang slime na gusto niyang makita ang mga lalaking ito na mamatay. Sa huli ang pagnanais ng dugo ay dapat ring tumbasan ng dugo at ang puot ay tumbasan rin ng puot na tulad ng ginawa niya sa Soul Devourer. Iniisip ang kanyang mga kamag-aral ay napagpasyahan ni Ma'am Ori na hindi niya alintana ang pagpatay sa mga tao, kaya't nilason niya ang 4 na miyembro ng Sacred Watchers at nagnakaw ng ilan sa kanilang mga gamit at naramdaman niya ang isa pang presensya na papalapit. Sa sandaling iyon ay tumigil ang Night Princess sa pagdama ng kanyang mga tagasunod at nagsimulang matakot na baka sila ay nagtatago. Mas maingat na nakinig at naramdaman niya ang presensya ng isang tao at ang pakiramdam, bagaman hindi kasing lakas kaso labis rin itong nakakabagabag kaya't kahit ang mga espiritu ay natatakot dito. Biglang inihampas ng babae ang kanyang espada na halos matamaan si Piggy Marrow at habang sinunggaban ni Mimo ang pagkakataon upang paralisahin siya mula sa likod, bukod sa pagdama ng puot ng babae ay may naramdaman pang iba ang discarded hero na nagbigay interes sa kanya. Kaya't nais niyang makipag-usap ng kaunti upang linawin ang mga bagay-bagay at kahit na ang balak niya ay panatilihing immobilized ang babae upang maiwasan ang anumang panganib, tinanong ng prinsesa kung ano ang gusto niya at inamin ni Mimo na siya ay isang nawawalang dayuhan na nangangailangan ng tulong sa direksyon. Binanggit niya tungkol sa 4 na lalaki sa kagubatan at tinanong ni Mimo kung kaibigan ba niya ang mga ito, dahil naapektuhan ng paralysis ang bibig ng babae ay inalis ni Ma'am Ori ang paralysis upang makapagsalita ito ng maayos. Bago pa man ito magsalita ay humiling si Mimo na maintindihan ng babae ang kanyang kawalan ng tiwala dahil marami siyang pinagdaanan para makarating doon. Tinanong siya ng prinsesa kung ano ang ginawa niya sa 4 na lalaki at nang ibunyag ni Mimo na pinatay niya ang mga ito. Halos hindi makapaniwala ang babae na nag-iisa lamang hinarap ni Mimo ang Sacred Watchers. Kaya't tinanong niya kung may kasama ba si Mimo at inamin niya na may kasama siya kaso mas piniling huwag muna itong ihayag. Naramdaman ng prinsesa na walang kasinungalingan sa pahayag ng lalaki, kaya't nagpasya siyang sagutin ang anumang tanong ng tapat hanggat maaari. Sa paghanap ng kakaibang bagay na ipinapahayag ng babae, sinabi ni Mimo na hindi siya mukhang masamang tao pero tulad ng babae, hindi rin siya kumpiyansa na ihayag ang ilang bagay tungkol sa sarili at kaya't mas pinili niyang manatiling impersonal ang kanilang pag-uusap, iwasan ang mga katanungang mapanlinlang o nagbubunyag. Pumayag ang paralisadong babae at una sa lahat, sinabi niya na hindi sila nasa lugar ng Alan kundi nasa isang kagubatan sa timog ng kaharian ng Alza. Ginawa niya ang pahayag na ito dahil akala niya ang mga guho ng discard ay nasa Alan. Bukod dito ay tinanong niya ang babae kung may alam ito tungkol sa tekstong ipinakita niya. Naniniwala ang babae na ito ay mula sa isang sinaunang script na hindi niya mabasa ngunit may kakilala siyang marunong. Ang taong ito ay kilala bilang ang mangkukulam ng mga tubos at isang tao na may malawak na kaalaman sa mga ipinagbabawal sa mundong ito na itinuturing na mapanganib. Nakatira siya sa lupain ng mga halimaw na may gintong mata, isang mapanganib na lugar sa gitna ng kontinenteng ito at sa malaking tulong na ibinigay ng babae. Kinilala ni Mimo ang kanyang pakiramdam ng karangalan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang tiyahin. Pagkatapos ay tiniyak niya na mawawala ang paralysis sa loob ng ilang minuto at nangako na ipagdarasal ang kanyang ligtas na paglalakbay. Umalis siya kasama si Piggy Marrow at sinasabihan ang slime na hindi niya intensyon na pumatay ng walang dahilan at ito'y ayon sa kanyang sariling mga patakaran. Bukod dito ay umaasa siya sa slime upang bantayan ang kanilang likuran sakaling umatake ang babae kapag siya ay nakalaya, samantala ay may ilang halimaw na naglaway sa malaking gantimpala para sa ulo ng isang natalo na paladin na prinsesa ng sinaunang lahi ng mga duwende, at ang kanyang pangalan ay Ashan. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.